Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Fur baby na nahuling may kagat na Shanghai mula sa kapitbahay, kinaaliwan online. Viral video ng aspin na buhat-buhat ng ilang katao sa Cebu, pinusuan ng netizens. Artist mula Laguna, ibinahagi ang kanyang pagiging inspirasyon nito sa kanyang mga kapatid sa pagguhit. Doktora na nagligtas sa driver na nawala ng malay sa kalsada, pinuri ng netizens. Pakulong congratulatory tarpaulin ng isang magbabarkada para sa kanilang nagtapos na kaibigan, viral. Pag-flex ng mga runners sa kanilang personal record, trending sa TikTok. At sa ating trending showbiz balita, historical films na General Luna at Goyo, ang Batang General, muling mapapanood sa big screen sa Independence Day. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng Deezer HTV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan? Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, isang fur baby sa Cavite ang kinaaliwan ng netizens dahil sa tila pagiging isang hashtag Shanghai Lover. Pinaluluwa kasi ito ng kanyang fur mom dahil sa pag-aalala sa sahog na maaaring masama para sa mga aso. Ngunit, siya namang patuloy na pagmamatigas nito. Ang buong video, silipin sa report ni Dustin Bayo. Yan. Isang fur baby na taga Noveleta, Cavite ang nagbigay good vibes sa netizens. Kita sa video ng kanyang fur mom na si Sunshine Lily na mayroong lumpiang Shanghai sa kanyang bibig na ayon sa kanyang amo ay nakuha niya raw sa kanilang kapitbahay. Bagaman mukhang kalmado lang si Chico na isang trimix ng Pomeranian at Dachshund and Shih Tzu breed ay tila ayaw raw nito ibigay ang kanyang Shanghai sa kanyang amo. Ito ay kahit ilang beses itong tangkay ni Sunshine ay hindi pa rin ibinigay ni Chico sa pag-aalalang bawal sa kanya ang sahog sa naturang Shanghai. Nagati dito ng good vibes sa netizens sa TikTok. Bagaman may nabahala sa pwesto ng Shanghai sa kanyang bibig na baka raw ay maglak ang kanyang jaw o panga. Paniniyak ni Sunshine sa comment section ay hindi ito naipit sa kanyang ngipin at tila ay ayaw niya lang ito ibigay. Matapos ang ilang minuto naman ay nawala na ang Shanghai o nakain na raw ito ni Chico. Ang video na yan sa TikTok ay mabot na nga sa higit 1 million views na mayroong higit 170,000 hearts at 1,400 comments. Para sa Deezer HTV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, hashtag Furman. Tila isang unbothered king ang vibe ng aspin na ito mula Cebu City habang nasa taas ng isang platform na bitbit ng ilang mga kalalakihan. Nakuhanan din sa video kung paano ito magmasid sa mga nagdadaang tao na ayon naman sa mga netizen ay parang nagmamando. Ang cute na tagpong yan pinusuan ng netizens with matching witty comments pa. Narito ang trending report ni Rovic Manuel. Tila hashtag King of Ayala ang peg ng aspin na ito na nakuhanan ng video habang nasa taas ng isang platform at tila unbothered habang bitbit ng ilang kalalakihan sa Ayala Central Block IT Park sa Cebu City. Kita sa video ang pagtayo ng aspin at nakamasid pa sa mga taong madadaanan nito. Ayon nga sa caption ng uploader na si Heart, he's the star daw at ito na nga raw ang cutest thing na nakita niya noong araw na iyon. Ang sinabi na yan ni Heart, sinang-ayunan naman ng mga netizen sa comments na may witty entries din. Ayon sa isang netizen na ito, tila pinabibilisan pa umano ng aso ang mga nagbibitbit sa kanya. Sabi naman ng isang netizen, huwag gawin ito sa aso at baka daw maniwala ito na siya ang ruler of the world. Ayon naman sa isa pang nag-comment, isang linggo daw itong topic ng naturang aso sa kaniyang mga tropa.
Ani pa ng ilan, siya daw pala si Furman. Sa isang comment naman na ito, nakuha mula sa point of view o POV ng uploader ni si Jose, tila parang may langgam daw ito na may bitbit na isang biskwit. Ang uploaded viral video ni Hart mayroon na ngayong 4.7 million views at higit 1 milyong reactions sa TikTok. Sa ilang comments pa rin ng ilang netizens sa viral video, ibinahagi nila na ang mga stray dogs at pusa sa Ayala ay inaalagaan daw talaga sa lugar at binibigyan pa ng pagkain at tubig. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang binata na may taglay na talento sa singing ang ibinida ang nakakaantig na moment para sa kanya, hindi bilang isang artist, kundi bilang inspirasyon ng kanyang mga kapatid sa pagguhit. Ang mga bata, masaya ring ibinida sa kanilang kuya ang kanilang mga likha. Ang wholesome moment na ito, panoorin sa report ni Rose Babiera. Hindi maitago ng mga batang ito ang tuwa habang ibinibida ang kanilang mga drawing sa kanilang kuya na isang professional artist. Sa post ni Jerome o mas kilala sa social media na Hieronymus Art, mapapanood ang dalawang bata. Ang isa may hawak na notebook, habang isa naman ay papel na may mga guhit na bulaklak, mga puno at isang superhero character. Lumapit ang mga bata kay Jerome para ipakita ang mga ito, sabay sabing ginagaya raw nila ang kanilang kuya. Hindi naman naging madamot sa papuri si Jerome at agad na ipinakita ang pagkamangha sa likha ng mga kapatid. Tinawag niya pa itong maganda na ikinaproud ng mga bata. Halos pumalakpak ang pinakabata niyang kapatid at hindi naman mapigilan ng isa ang kanyang ngiti habang inihaharap sa kamera ang mga gawa. Tinawag ito ni Jerome na wholesome moment para sa kanya hindi bilang artist, kung hindi bilang kuya na nakapagbigay inspirasyon sa kanyang mga kapatid. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, hindi lang sa ospital nagliligtas ng buhay ang mga doktor at kuminsan ay sa gitna pa ng kalsada. Isang driver kasi ang nawala ng malay sa loob ng kanyang sasakyan. Isang insidenteng saktong nadaanan ng doktora na ito at agad rumisponde at tumulong. Kilalanin ng instant hero na si Dr. Glena sa report ni Millie Borja. Ika nga nila, walang pinipiling lugar ang kabutihan. Kaya naman kahit sa kalsada, madalas nating makikita o mararanasan ang pagmamalasakit ng ating kapwa. Gaya na lang ng doktor na ito, ninilapatan ng first aid ang isang driver na nawala ng malay habang nagmamaneho sa kalsada. Wala kasama? Wala. Gising-gising siya. Sa prebitana, naka-on ba? Kabila pa. Boss, sa akin kabila nito. May bintana lang. Yung dalamin, ang tuwa kami ang... Sama boss ako. Siya ay kinilala bilang si Doktora Glena Feyap Chulay. Ayon sa kanya, napansin lang nito ang mga taong pilit na binabasag ang salamin ng nakahintong SUV na nagbabayarihan na pala upang tulungan ang driver. Paliwanag ni Dr. Glena, ang video ay para sa awareness na kung may nararamdamang hindi maganda, huwag nang magmaneho mag-isa. Bumuhos naman ang pasasalamat mula sa mga nakasaksi ng aksidente. Ang post, umabot na sa 5,000 reactions at 1.3 million views. Sa panibagong update, ibinahagi ng doktora na nasa ospital na ang driver at kasalukuyang nagpapagaling. Isang paalala ito na mahalaga ang pagkakaisa, agapang aksyon at ang pagiging handang tumulong sa kapwa, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, officially unemployed. Yan ang pabirong pakulo ng magkakaibigang ito sa kanilang kaibigan na kamakailan lang ay nagtapos sa kolehiyo. Imbis kasi ang nakasanayang officially graduated, ay officially unemployed ang nakalagay sa inihanda nilang congratulatory tarpaulin, bagay na kinaliwan ng mga netizen.
Ang kanilang mga naging komento, alamin sa trending report ni James Galange. Isang karangalan ng makaakyat ng entablado para tanggapin ang diploma dahil sa kanilang pagpupursige na makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit kaakibat nito ay isang responsibilidad para sa panibagong chapter ng kanilang buhay at yun ay humarap sa tunay na laban, ang magtrabaho. Kaya naman viral ngayon sa social media ang post na isang student publication mula sa University of Santo Tomas o UST. Tampok ang pakulo ng isang magkakaibigan na gumawa ng isang congratulatory tarpaulin para sa kanilang kaibigan na nagtapos sa kolehiyo. Paano ba naman kasi, imbis na officially graduated ang nakalagay sa naturang tarpaulin, ay officially unemployed. Sa ginanap na UST Solemn Investiture Rites ay dito sinalubong na magtotropa si Miguel Angelo Sumalinog, graduate ng AB Journalism. Aliw na aliw naman ang mga netizens sa post at sinabing, "Welcome to the real world." Habang may ilang netizens naman ang pumunto na karamihan sa mga Pilipino ay nangingibang bansa ay dahil sa kakulangan ng oportunidad at trabaho. May mga netizens naman ang nagbahagi na kanilang pagbati para kay Sumalinog. Samantala, umabot sa mahigit 700 estudyante mula sa UST Faculty of Arts and Letters ang dumalo sa nasabing seremonya ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, takbo rito, takbo doon. Nitong mga nagdaang buwan, parami ang mga Pinoy na sumasabak sa kanilang running era. At ngayon, todo flex ng ilan sa kanila ng mga running milestones sa isang TikTok trend. Ano naman kaya ang pakulong ito? Alamin sa aking report. Sa dinami-rami ng mga trend na sumisikat ngayon sa Pilipinas, isa na marahil ang running sa mga pinakamagandang hype na pumatok sa mga Pinoy. May tumatakbo kasama ang barkada para sa munting medalya at higit sa lahat para sa self. At ngayong marami na ang nasa healthier era na ng kanilang mga buhay, siya namang pagsulpot ng kalawat-kanang flex ng iba't ibang running at cycling milestones at personal records. Mapa 5 kilometers, 10 kilometers, half marathon o marathon man yan, pasok yan. My fingers like a nigga wife me. Got another shorty shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make him wanna bite. Fingers like a nigga wife me. Got another shorty shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make him wanna bite. Fingers like a nigga wife me. Got another shorty shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make him wanna bite. Ang siste, matapos ang isang intense run, videohan mo ang iyong sarili na kumukuha ng inumin sa loob ng ref at sabay flex ng iyong personal record mula sa exercise app na Strava. Nakalagay rito kung gaano kalayo ang iyong itinakbo, ang iyong pacing, at ang haba ng oras na inabot ito. Pero ang ibang netizen nagdagdag pa ng sariling twist sa viral trend. Ang TikTok user na ito, hindi tubig, kundi toyo ang kinuha sa ref. My fingers like a nigga wife me. Got another shorty shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make him wanna. Ang dalawa namang ito, kunwari pang kukuha ng tubig, pero ang ending, beer ang kinuha. About to catch another fight. Like a nigga wife me. Got another shorty shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Pero ang isang ito, hindi inumin, kundi diapers ang mistulang nag-teleport sa loob ng ref. Nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make 'em. Noong 2024, lumabas sa datos ng Strava na 58% sa kanilang users ay nakahanap ng mga bagong kaibigan at kaibigan sa iba't ibang fitness groups at club activities. Ang app na ito ay ginagamit ng aabot sa 135 million athletes mula sa higit 190 countries sa buong mundo na naglalayong mag-promote ng aktibong lifestyle. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, eto naman para sa fans ng Bayaniverse film series.
Bilang paggunita sa Independence Day sa June 12, muling mapapanood sa piling sinihan ang award-winning historical films na General Luna at Goyo, ang Batang General. Ang iba pang detalye sa espesyal na theatrical reruns na ito, tutukan sa report ni Showbiz Angel. Muling mapapanood sa big screen ang dalawang award-winning historical films bilang paggunita ng 127th Philippine Independence Day sa June 12. Ang General Luna na pinagbidahan ni John Arcilla na nilabas noong 2015 at Goyo, ang Batang General ni Paolo Avellino na napanood naman noong 2018, magkakaroon ng special theatrical reruns. Narito ang listahan ng piling sinihan kung saan mapapanood ang dalawang pelikula. Ang General Luna at Goyo, ang Batang General ay bahagi ng Bayaniverse film series mula sa produksyon ng TVA Studios at direksyon ni Gerald Darog. And speaking of Bayaniverse, ngayong taon inaasahan ding mapapanood ang third installment ito. Tampok naman ang kwento ng ikalawang Pangulo ng Pilipinas at tinaguriang ama ng wikang pambansa na si Manuel L. Quezon, nagkagampanan ng aktor na si Jericho Rosales. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.